Hey mga ka-EA, support today's video. So sobrang daming nangyari nitong mga nakaraang araw, especially last 2 weeks regarding naman sa ating mga panlaban para sa ating summer na karera itong parating. So meron na lang tayong dalawang Sunday para sa nalalapit na first lap derby ng Old Bird, tapos after a week first lap naman ng Young Bird BBC Manila. So update. So, yung mga nangyari nitong nakaraang araw lang is pinasok nga tayo ng ahas ng mga kalapatids at specific na area. So, habang nagbablog ako na kagaya nito, ngayong umaga, biglang sumulpot yung ahas dito. Nagmula dyan sa banda ilalim. May puwang kasi yan May puwang. Tapos yun, umangat doon diretso. So, first time nangyari sa atin na gano'n, na pinasok tayo ng ahas dito, pero based sa mga comment tsaka ni-research ko na rin po mga kalapatids, brown rat snake nga po yun. So most likely mga maliliit na insekto tsaka maliliit na daga tsaka butiki ang pwede niyang kainin. Pagdating naman sa mga ibon or sa malalaki ko ng young bird, medyo maliit ang chances na makain niya yun kasi medyo maliit yung niya, yung pinakaulo. Pinaka-worst case scenario siguro pwede mga bagong pisa or siguro hanggang 4 to 6 days old na young bird pwede. Pero for the meantime, naka-monitor naman tayo. So, meron tayong dalawang balita, isang bad news at isang good news. So, ang bad news, hindi ko po nahuli yung ahas, no? Nandito pa. So, ang good news, nalaman ko kung saan siya sumuot. So, na-penetrate natin para hindi siya makalabas doon. So, i-content ko sa susunod. So for the meantime mga kalapatids, yung team summer natin last 2 weeks ago hindi ganun naging gaganda yung kanilang result nitong mga nakaraang club training, no? So based din sa mga ibang kalapatids or sa mga ibang lot, talagang minimal mga sakit talagang meron. So nung mga nakaraan din napuan tayo ng canker dito sa ibon natin na to. Ayan yung grizzle yan. Ayan yan yung grizzle. Pero magaling na yan mga kalapatids na penetrate na natin yung kanyang canker. Tapos yun nga, nung binalik natin ng club training ng nakaraan sa Tarlac, after 2 days na ka-uwi, may halak na. Pero magaling na yung canker. So sa ngayon, eliminate na siya sa ating team summer mga kalapatids. So meron tayong iwan dito na 3 ibon na ililipad sa summer. Pero syempre meron pa tayong 2 Sunday or 2 weeks para ma-monitor kung sasapat ba yung kakayahan na itong 2 or nitong 3 na to para ma-derby na natin. Yung ibon na naka-line up natin, naka-ano to, HA oblong. So itong ibon na to, nakuha ko to no umattend ako ng year-end party ng kalapatids nito nakaraang December sa Pampanga. Sa kalapatids year-end, nagkaroon ng pa-event. So meron kami tinatawag na exchange bird nun. So ito is exchange bird ko galing kay Aquino Brothers. So ito is full sibling ng 12 overall nila sa Alegre Quando Play Season 1. So noong umpisa medyo payat tsaka yun nga maliit na ibon. Pero ayan, nagawa naman natin ng paraan. Ganda na ng hipon nito. Ayan siyempre, sa tulong ng kalapatids feeds. Ayan, ganda ng hipon nito. Hindi rin maging maganda yung unang mga training nito kasi mabagal. Tapos dinapuan din ng halak. So, mapalad tayo. Hindi tayo dinapuan ng adeno. Yung iba kasi mga kalapatids, yung mga napapanood ko, tsaka na nakikita ko ng mga post, dinadapuan na araw sila ng adenovirus, which is napakabigat nun. So, tayo, halak tsaka cancer lang. Hindi talaga maiwasan kahit gano'ng kakasinop sa loob. So, kailangan na lang talaga best effort sa recovery tsaka monitoring pagdating sa ibon. So, ito, kung di nagkakamali, going 5 months old pa lang to. Kasi nung nakuha ko to noong December is saktong 1 month or wala pa atang 1 month. So, palagay natin December, January, February, March o April ngayon. So, possible 5 or going 6 na rin pala siya. Pero, di muli yung yung mismo molting niya. Magmumold pa yung mukha nito kasi hindi pa siya ganun nakintap. So,
tingnan natin sa loob ng 2 linggo kung magiging maganda yung susunod na magiging resulta ng mga club training niya. Pero bibigyan natin ng pag-asa to para mailipad. Tingnan natin kung uubra. Dalawang ibon natin pang Team Summer. Nakasingsing to ng summer ng BBC. Kulay orange. So, yung summer natin na 2026 ring band, young bird, orange. Yung north is green. And then itong SDR na susunod na taon, which is meron ng singsing na ngayon available sa mga corresponding coordinators, is kulay yellow. Tapos combine na abuyog. Pwede mo rin siya i-combine na MacArthur band. So, yun. So, ito yung second bird natin na pwedeng pinagpipilian natin kung itatagos ko ng young bird, old bird, tsaka sa club ng TDFC kay Madam Teresa. Kaya lang, kagaya ng sabi ko, hindi ganun kaganda or ganun kapalad yung health condition ng mga ibon natin itong mga nakaraan. Dinapuan din to ng halak, pero ngayon magaling na rin. Tsaka maganda na rin ang hipo. Pero may ipuputok pa katawan nito. So ito is lolo nito, solo flower ng MacArthur. MacArthur to Bataan. Tapos yung nanay nito, yung Polsayo ng tropa, half sibling nito nung kakatapos lang na SDR ng BBC, Tacloban finisher, yung half sibling niya sa nanay. So tingnan natin kung magiging maganda yung resulta na lipad niya. Ayan, o. Baka magpaligo na ako po by next week. Paligo, tapos yan, magbibigay na tayo ng mga gamot, magpapatikim na tayo. Magsisimula na rin ako gumawa ng programa na pwede natin ibigay sa kanila sa derby. Pero hindi naman tayo ganun kahusay sa programa. Basta sumusubok tayo na kung ano yung akma, tsaka yung magiging maganda yung sa kanila. Benepisyo. Tingnan natin. 2 weeks na lang mga kalapatids, derby na. Nagsimula tayo ng mga young bird na mga pang-summer natin kung nagkakamali na sa 6 o 7. So meron pinalipad sa atin na isa, tapos yung breed ko parang 5 or 6. Hindi ko na masyadong ma-recall, pero yun nga. From 6, drop to 4, no? Or drop to 3 na lang yung ibon natin. So, ganun talaga, nangyayari talaga yun. So, ito yung pangatlong possible na ibon na ilalaro natin. Naka-summer young bird din to, na kulay orange ng BBC. So, pwedeng ito rin ang bigyan natin ng chance na i-entry ng young bird, old bird, or direct dun sa club ni Madam sa TDFC. So, pinipili ko na kung sino yung pinakamaganda magiging resulta ng training nito mga susunod na mga huling training natin. Kasi hindi naman tayo ganun ka-grateful sa pang-budget, pang-entry. So, kailangan nating mamili. So, 3 ibon na ating nakalinya para sa ating summer. So far, di rin siya nakalusot sa sakit na halak. Pero siya yung isa sa pinaka mabilis gumaling pagdating doon. Tsaka isang beses lang siya ata dinapuan ng ganon. So, yun nga lang, hirap nito sa trapping, sobra. Halos kumukonsumo pa ng 15 minutes to sa labas. Hindi natin to na disiplina ng ganon kaigi. Itong mga nakaraan, nung nagpapaamo tayo ng ating mga YB. So, ito. Kapatid to sa tatay ni Batusay. No? Tapos, nakakross dun sa Jersey, sa Abuyog Lady Finisher. No? Ito, ganda rin ang hipon nitong hen na to. Bilog na rin yung katawan niyan. Ayan. Siyempre, tulong ng kalapatid speeds, kaya ganyan aganda yung katawan ng hen natin. Tsaka, ayan, sobrang kinis. Ayan, napakakinis. Ayan. So, sana magbigay na resulta, isa man lang dito sa 3.